Praise the Lord. Magandang hapon po mga kapatid. Muli po kami po ay nag-iimbita sa inyo na mag-comment po kayo. Kung sa inyong pagsubaybay sa ating Grace Everyday ay mag-comment po kayo dun sa aming binabahagi sa inyong mensahe. Pwede po kayong mag-comment, makakatulong po ito sa amin para kung ano po yung pwede naming idagdag pa sa aming mga kakulangan. Mas maganda kasi yung merong pumupuna para kung ano naman po yung pwede naming baguhin, ay pwede po naming iwasan. At kung ano man po yung maidadagdag nyo, yung inyong opinion, ay pwede po namin dagdagan. Makakatulong po ito sa amin para po pagbalanse po, hindi lamang po yung kasi minsan nakikita niyo yung mga comment, nakikita niyo yung mga dapat naming iwasan. Minsan kasi pag nagsasalita na po kami, hindi na po namin napapansin yan kasi po medyo dala na rin po ng minsan nawawala po kami dun sa aming binabasa. Pero ganun pa man mga kapatid ay gusto natin maging totoo, may katotohanan yung ating ibinabahagi ayon sa salita ng Diyos. Sa Romans 12 po, ating po nga pag-uusapan. Pero bagay, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming po salamat. Tunay nga po, Panginoon, na sa araw na ito, lagi mo kaming pinagpapala. Nawa ay maging kalakasan namin ang bawat pinag-aaralan po namin. Bawat sharing, hindi lamang po yung nagbabahagi, kundi yung binabahaginan, maging yung nagbabahagi, Lord, ay matuto, Panginoon, sa mga salita mo. Lalo po namin makita yung aming sarili upang lalo po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Roma chapter 12. Maganda rin po kasing mabasa yung aklat ng Roma kasi dito kasi nagsimula yung pananampalataya. Halos lahat kasi ng binanggit dito ni Paul ay dinidiin niya yung pananampalataya na dahil sa grasya ng Panginoon, marami rin pong binanggit dito na yung kagandahang loob ng Diyos, yung habag ng Diyos. Dahil sa habag ng Diyos, tayo po ay nanampalataya. Ayan, napawalang sala at nakamit yung pangako dahil sa pananampalataya. Hindi po dahil sa pagsunod sa kautusan. Alam niyo naman po itong Roma ay isang lugar kung saan ay mabibilang lamang yung simbahan ng Kristiyano. Sapagkat ng panahon na to, panahon nila Apostol Pablo, mga kapatid, para silang nasa isang lugar na kung saan mas marami yung di mananampalataya. At sinusulatan niya yung mga nakakilala sa Panginoon, maaring may mga Romano na nakakilala sa Panginoon, na naging membro ng simbahan. Ito po ay binabahagi ni Apostol Pablo na hindi po sila mananatili dun sa kanilang katuruan, kundi magsisimula sa pananampalataya sa kagandahang loob ng Diyos, sa habag ng Diyos. At itinuro din po rito yung pagpapawalang sala. Kasi ang akala po ng mga Hudyo, patuloy po silang susunod sa gawa ng kautusan o isa sa pamuhay yung mga batas ng kautusan. Subalit, yun nga po, sabi nga dito ni Apostol Pablo, nandoon na sila sa pananampalataya sapagkat yung batas ay tinupad na ng ating Panginoon. Pero hindi po nangangahulugan tapos na. Dahil nga po yun ay ginawa ng Panginoon, ang kailangan mo manalig upang mapawalang sala. Hindi ka mapapawalang sala kapag ikaw ay nanangan sa gawa ng kautusan o yung mga gawa ng kanilang reliyon na pinaniniwalaan.
At dito po sa Roma, mga kapatid, ay tinalakay na po yung kagandahang loob ng Diyos. Hindi na raw po tayo nasa kailalim ng batas, sabi ni Paul. Ang kausap po kasi ni Paul dito, mga Kristiyano sa Roma. O sabihin natin, may mga Romano na nakakilala sa Panginoon, yun ang mga kausap niya sa lugar ng Roma. At sinasabi niya, wala na sila sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim sila ng kagandahang loob ng Diyos. Ito po ay nakalagay sa Romans chapter 6. Daanan lang po natin bago po tayo sa Romans 12 kasi po ito po yung mga bago dumating ng 12 ito po yung kasi yung dinaanan. Sabi po rin, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi, pag nasa ilalim ka ng kagandahang loob ng Diyos, pananampalataya ang iyong ang partisipasyon mo. Dahil nahabag ang Panginoon, kailangan mo manampalataya, hindi dahil sa ilalim hindi ka magpapasa ilalim sa kautusan na kung saan yun yung kanilang paniniwala. Yun ang kanilang nakagisnan. At dito na po, kaya nga po dito punta sa chapter 9 ng Roma ay tinalakay na po yung habag ng Panginoon na hindi raw po dahil sa pagsisikap ng tao, kundi dahil sa habag ng Diyos. Kinahabagan ng Diyos ang gusto niyang kahabagan. Hindi dahil sa kinahabagan ka dahil may ginawa kang mabuti o may takot ka sa Diyos, kaya ka kinahabagan. Sabi ng Diyos, kinahabagan ko ang gusto kong kahabagan at kinaawaan ko ang gusto kong kaawaan. Sabihin, ang pasya niya ay hindi sa hindi sa ginagawa ng tao. Ang pasya ng Diyos ay sa sarili niya. Walang pwedeng magdikta sa kanya. Ayan po yung habag niya. At dahil nga po, ito nga po, kaya nga po dahil nasa habag na tayo ng Panginoon, pupunta na tayo sa Romans 12. Kung bakit sinabi yung Romans 12, chapter 12, verse 1. Sige po, daanan na po natin. Ito po yung ating sharing. Romans chapter 12, verse 1 po. Ulitin ko po nasa ilalim tayo ng habag ng Diyos. Kaya pananampalataya ay yung ating ginagamit. Yung pananampalataya, nagbubunga ng mabubuting gawa yun. Pero yung gagawa ka para kahabagan ka ng Panginoon, hindi po ganon. At mapabawalan sala ka dahil sa gagawin mo, hindi po ganon. Manampalataya ka sapagkat ipinagkaloob na yung habag nung namatay si Kristo sa krus. So maliwanag po yun, mga kapatid. Kaya nga po dahil sa habag, ito na po, papasok na po yung Romans 12. Ito sabi, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag, ayan na naman po, ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hanggang ano lang po tayo dyan, hanggang tulang po ang ating pag-uusapan. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip, upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Alang-alang sa habag ng Diyos. Kasi minsan hindi po natin sa pagkakasiriliyon kasi hindi po naiisip yung habag ng Diyos. Isipin nyo, no? Kaya nabubuhay tayo dahil sa habag ng Diyos. Kung tutusin pala, hindi po tayo, kung wala yung habag ng Diyos, pare-pareho po tayong dadaanan ng hatol. Wala sigurong matitira. Dahil sa habag ng Diyos, kaya po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Isipin nyo, walang kaligtasan kung wala yung habag ng Diyos. Bali, wala ang lahat ng bagay kung wala yung habag ng Diyos. Kahit kung ako isang mayaman, pinakamayaman sa buong daigdig at ipamimigay ko, bali wala po yun hindi wala po kaligtasan dun Nagkaroon ng kaligtasan, ng kapayapaan ng sanlibutan, nagkaroon ng kasiguruhan ang mga
ang mga tao sa sanlibutan sapagkat binigay ng Diyos yung habag niya. Napakalawak ng habag po, mga kapatid. Napakalawak ng habag ng Diyos. Hindi po agad-agad ito basta-basta natatapos. Isipin nyo, panahon pa nila to. Dinadaanan na po yung habag ng Panginoon. Kung paano yung paglilingkod po natin dahil sa habag ng Diyos yan. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Ano yung sabihin namamanik? Kasi siyempre, hindi naman ito maintindihan ng mga hindi nananampalataya. So, ipinaliliwanag ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Namamanik, ibig sabihin siya, pinapaalam niya, pinapaunawa niya sa mga mananampalataya. Alang-alang. Ayun, yun lang po yung ano doon. Kumbaga, kaya kayo nabubuhay, kaya kayo pinagpapala, kaya kayo nagpapatuloy, ay dahil alang-alang sa habag ng Diyos. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan kung wala yung habag ng Diyos. Lahat ng pagsisikap, lahat ng gagawin paglilingkod, lahat ng gagawin kung wala yung ginawa ng Panginoon, wala po yan, mga kapatid. Nagkaroon po ng kabuluhan yan dahil kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Dito pa lang sa chapter 12, verse 1 to 2, ay marami na pong paliwanag, mga kapatid. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Una, buhay. Dahil ang Diyos po ay buhay, hindi po pwedeng ihandog ang sarili na patay. Ang Diyos po ay Diyos ng mga buhay. Ang sarili mo ay ihandog mong buhay. Minsan kasi gusto mong maglingkod kung malapit ka ng sorry po minsan maraming nakakaisip ng ganun, gusto na maglingkod pag nasa bingit na ng kamatayan, pag 50-50 na yung buhay. Dapat dahil sa habag nga, kahit wala ka pa sa bingit ng kamatayan, malakas ka pa, dapat dun yung pagpupursige mong, Lord, gusto ko ta paglingkuran sapagkat kung hindi dahil sa iyo. Yun yung mga ganung pagkilala. Panginoon, dahil sa iyo, kaya ako makakapaglingkod. Kaya ako nagagawa ang lahat ng ito dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa habag mo. Nakapaghanap buhay ako, malakas ako dahil sa habag mo. Hindi po yung yabang na, malakas ako kumita may pinag-aralan ako mahusay ako, matalino. Hindi po ganun Especially dun sa mga wag po kayo magtitiwala sa kayamanan. Ako po, marami pong tinuturo sa Biblia na wag kang magtitiwala sa kayamanan. Sapagkat yan ay nananakaw, nawawala, nauubos, at pwede kang pag-interesan, kapag ikaw ay mayaman, pwede kang pag-interesan yung buhay mo at kunin yung kayamanan mo. Kaya hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng kayamanan. Mapalad na yung maraming pera sapagkat halos hindi na naghanap buhay. Pero kung wala kang Kristo, kahit na marami kang pera, hindi ka pumapalad. Kasi hindi ka pwedeng pawalang sala ng iyong salapi. Dito lamang sa lupa, pwede mong gawin yan. Pero hanggang lupa lang, pagdating po sa kabilang buhay, wala pong magagawa yung pera. Wala pong magagawa yung kapangyarihan. Walang magagawa yung iyong impluensya. Walang magagawa yung iyong ari-arian. Walang magagawa yung iyong kagalingan. Ikaw ay mahusay, matalino, wala po yung magagawa yan. Ipagpasalamat po natin yung habag ng Diyos. Kasi dito pa lang po tayo sa verse 1, Ialay yung sarili bilang handog, ialay daw yung sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Buhay, una, banal,
at kalugod-lugod sa Kanya. Banal kasi tayo po ay, hindi po tayo banal sa ating sarili. Pero dahil tinanggap natin ng Panginoon, at tayo po ay nakakalakad, nakapamuhay, dahil nga po sa habag ng Panginoon, nakapamuhay tayo sa Kanyang salita. Bagamat minsan nagkakaroon po tayo ng pagkakamali, pero sinasabi ito, banal, ihandog mo ng buhay at banal at kalugod-lugod. Dapat nasisiyahan ang Panginoon sa buhay natin. Nalulugod ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ko po sinasabing kami po ay perfecto at ganap na, no? Kami po mga nagsasalita. Kami din po ay katulad nyo na nagkakamali. Mas mabuti malinaw po yan para sa inyo. Baka mamaya iniisip nyo po na baka magsalita kami, akala nyo po parang hindi namin kilala yung aming sarili. Kilala po namin aming mga sarili sapagkat ipinakilala na sa amin ng Diyos. Kami po ay makasalanan din. Katulad nyo rin po nagkakamali. Kaya nga po minsan kung mapapanood nyo ibang ating sharing, mas magandang gamitin yung makasalanan kaysa sa taong walang kinikilala kundi yung kanyang sarili. Kasi pag ang isang makasalanan ginamit mo, maganda po yun kasi sasabihin niya yung patotoo niya kung paano siya pinagpala ng Panginoon. Kasi kung ang Diyos ang magsasalita sa atin ng diretso, naku, marami po lahat magsisi. Pero hindi po gagawin ng Diyos yan. Ang gagamitin niya yung makasalanan katulad ni Paul. Magpapatotoo kasi na kung paano sila, kung gaano sila karumi, kung gaano sila kasama. Yun ang ipapatotoo na kung paano sila binago ng Panginoon. Di ba mas magandang patotoo yun? At ipapatotoo nila kung gaano kabuti, kung gaano katapat ang Diyos. Kung gaano siya mahabagin, yan po yung pinag-uusapan natin. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Ang ano ba yung alam natin pagsamba? Akala natin ang pagsamba ay aatin ng church, magbibigay ng offering, magbabasa ng Biblia, magpe-pray. Hindi po lang ganoon. Sabi diyan, isa-isahin po natin, no? Malinaw po yung nakalagay diyan pag inisa-isa niyo po. Dahil daw sa masaganang habag. Yan po yung number 1 dahilan kung bakit mo maibibigay yung sarili na buhay, banal at kalugod-lugod. Dahil sa masaganang habag ng Diyos. Pinagdidiinan po ni Apostol Pablo kasi na po dinaanan po natin sa chapter 6 ng Roma. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Verse 2, ito po yung dapat wag pong gagawin ng mga Kristiyano. Ito po yung dapat iwasan. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Linawin po natin, ang sanlibutan po wala pong kasalanan. Ang nagkakasala po yung mga nagpapatakbo sa sanlibutan. Kasi bagay naman po kasi yun eh. Pag sinabing sanlibutan, ang tinutukoy po kasi tao. Yung mga nagpapatakbo sa sanlibutan. Yung mga bagay, wala po kinalaman yan. Huwag kayong umayon. Kasi ang tao, sila yung nagpapatakbo sa sanlibutan, sila yung nang-i-impluwensya sa kanilang kapwa-tao. Diba? Hindi naman tinitignan ng mga tao yung mga hayop na, tutularan ko. Hindi po eh. Yung pamumuhay ng mga tao ang tinutularan ng kapwa-tao. Kasi sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Paano kung uso po yung yung pag-aasawa ng marami? Siyempre, yun ang ginagawa ng nakikita natin. Baka, pala uso yung pag-aasawa ng marami, tutularan na. Ganun po ba yun? Uso yung mas maraming gumagawa ng masama kaysa sa mabuti. Yun ang usuhin natin, yun ang tularan natin. Yun po ba yung sinasabi dito? Hindi po eh. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Ano ba yun sa takbo ng sanlibutan? Ito po, ang sanlibutan ay hindi po kumikilala sa Diyos. At iba yung kinikilala. Akala ng sanlibutan, porque sila ay nagsisimba, nagdadasal,
Akala nila yun na po yun. Sige niyo po mga kapatid, ipapaalala ko ulit sa inyo, dahil sa habag, doon tayo dahil sa habag ng Diyos, kaya po tayo makakapamuhay at makakalakad. Sinabi ko nga po kanina, walang kabuluhan ang lahat ng gagawin ng tao kung wala yung habag ng Diyos, kung wala yung ginawa ni Kristo. Kaya nga, di ba, yung itong muling pagkabuhay ng linggo, bagamat matagal nang nabuhay ang Panginoon, no? Dahil linggo po siya nabuhay, sineselebrate po yun. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayo nagkaroon ng kagalakan, ng pag-asa, ano pa ba? Nagkaroon ng pag-asa na si Kristo ay nabuhay. Kung ano yung nangyari sa kanya, ay magagawa ni Kristo para sa mga sumasampalataya. Yun po kasi yung ano yun yung dahil sa pagkabuhay ng Panginoon, umaasa tayo na mararanasan natin yun. Okay po, wag gumayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Kasi ang isip, sinasabi kasi rito, ang isip natin nasa mundo. Sumasabay tayo sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Kung ang takbo nga ng mundo ay puro karanyaan, puro pagpapakasaya, mga walang taros na pagsasaya, tawag sa Galatians po yan, di ba? Walang taros na pagsasaya, gusto puro mga gimmick, pagpapakasasa, celebration. Hindi naman po lahat ng celebration masama, tayo po nagse-celebrate dito, no? Celebration na walang katapusan. Pagbibigay ng pagpapakasasa ng pita ng laman, nasa ng laman. Yung masyadong binubusog yung laman, masyadong pinagbibigyan sa kasalanan. Magbago na kayo at mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ibig sabihin po ni Apostol Pablo dito mga kapatid, hanggat ang isip natin ay nasa takbo ng sanlibutan at hindi natin iniisip yung habag ng Diyos o yung salita ng Diyos kung paano tayo makakapamuhay, makakasunod sa Panginoon, hindi po mababago yan. Mahirap magbago po, mahirap baguhin ng tao, mahirap pong alam niyo naman po yung katigasan ng puso ng tao, tsaka yung pinagbibigyan yung pita ng laman. Napakahirap baguhin ng tao. Kung tao sa tao babaguhin niya, naku po, wala pong kapag-apag-asa. Kaya nga ang solusyon na lang talaga ang salita ng Diyos, ang Panginoon. Mga kapatid, para daw mabatid natin yung kalooban ng Diyos kung ano yung mabuti at talagang ganap at nakalulugod sa Kanya. Kapag naintindihan ng tao ang habag ng Diyos, ito raw yung nakalulugod sa mata ng Diyos. Kaya dapat maunawaan yung habag. Hindi po dahil sa, alam niyo ang mundo kasi dahil sa gusto, yung pinag-aralan kasi, yung edukasyon nakakapagbigay ng pride yan Hindi ko po sinasabing wag na mag-aral, wala po akong sinasabing ganun. Wala po akong sinasabing, masama pala yung pag-andip, wala po akong sinasabing, nagbibigay ng pride. At dahil sa pag ikaw ay may pinag-aralan, mas ang tingin ng tao, mas mataas yun kaysa sa salita ng Diyos. Mas higit yung kanilang pinag-aralan kaysa sa salita ng Diyos. Mali po. Ang pinag-aralan ay panlupa. Dito ka lang kikilalanin. Pero yung hindi ibig sabihin niya pag ikaw ay mataas ang pinag-aralan mo. Sabihin natin ikaw ay marami kang natapos. Kasi meron mga ganong kurso, ang daming natapos no? Meron siyang posisyon. Hindi po garantiyan para sabing kilalanin sa langit yan. Ang kinikilala sa langit ay alam mo ang kalooban, yun daw yung pinaka-wise na tao. Alam yung kalooban ng Diyos. Alam mo ang habag ng Diyos, mga kapatid. Yun lamang po mga kapatid, salamat po.
At nawa po, unti-unti nating unawain at saliksikin ang habag ng Diyos. Ito po yung pinakamahalaga. Tayo po yung manalangin. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng ito. Minsan pa, Panginoon, lalo ka namin maparangalan, lalo ka namin kilalanin sa pamamaraan ng iyong mga salita. Hindi sa pamamaraan ng sanlibutan. Salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.